Alamin natin ang sitwasyon sa Mendiola. Naroon si Mads Villar Moratilio. Mads. Yes, Weng, narito na tayo ngayon sa bahagi ng liwasang Bonifacio dito pa rin sa lungsod ng Maynila kung saan nagtitipo naman yung mga supporters ng pamilya Duterte. Kanina ay nagsimula yung pasado alauna ng hapon, yung nagsimula sila na magtipon-tipon na dito sa mismong liwasang Bonifacio at nanggaling pa raw sila sa iba't ibang lugar dito sa Metro Manila. Ang ilan ay sa karatig lugar sa Metro Manila. Meron ding iba na nanggaling sa Visayas at nanggaling sa ilang lugar sa Mindanao. Sinisimulan nila yung kanilang programa sa pamamagitan ng pagpapatugtog ng pambansang awit ng Pilipinas. Pero kanina, alam mo, nagkaroon ng tensyon dito matapos na payagan kasi nilang makapagsalita yung isang madre. Pero nung nasa tasa siya at binigyan na ng mikropono, ay sinabi niya na mahalin natin si BBM. Kaya naman naggalit yung mga supporters ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at pilit nilang pinababa at pinaalis dito yung madre na ginigit nga na isinisigaw niya kasi na mahalin natin si BBM. Sabi nila dapat hindi raw siya dito nagpunta dahil itong lugar na ito ay rally para sa mga supporters ng mga Duterte. Ang panawagan ng mga kababayan natin na nandito ngayon ay ang pagbibitiw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at pinapatikos din nila yung matinding korupsyon na nangyayari ngayon sa gobyerno. Ang panahon dito, Weng, parang nagbabadya yung pagbuhos ng ulan, makulimlim na. Kaya naman may mga tent na isineset up na rin dito sakaling nga bumuhos yung malakas na ulan. Pero kanina bago tayo nagpunta rin tayo sa may bahagi ng Calao Avenue kung saan meron din tayo mga nakapanayam kagaya na lang ni dating dating Civil Aviation Authority of the Philippines Director General Daniel Dimagiba. Nakasama yung kanyang misis na isang retired justice ng Court of Appeals, yung nakiisa sa ginagawang anti-corruption rally. Kahit na may edad, nagpunta pa rin daw silang mag-asawa sa Luneta para ihayag yung pagkadisgusto sa mga nangyayari ngayon sa gobyerno. Sinama rin nila yung kanilang apo para imulat ito sa sitwasyon ngayon. Dismayado umano siya sa nangyayaring investigasyon na maliit na tao lang ang iniimbestigahan, gayong may mga lumulutang na pangalan ng mga kilalang politiko. May mga grupo din na taga Rizal na kausap natin na nakasuot naman ng kulay itim na jacket na merong takip yung muka. Ito daw ay costume nila, yung parang magnanakaw yung kanilang outfit para ipamukha sa mga sangkot sa flood control anomaly yung ginagawa nilang pagnanakaw sa kaban ng bayan. So ngayon ay nagsisimula na yung programa dito sa liwasang Bonifacio ng pro-Duterte supporters at aantabayan na natin kung ano yung magiging hakbang nila, gaano katagal yung gagawin nilang kilos protesta dito sapagkat yung mga kanina, yung mga tinatanong natin dito ay hindi pa nila masabi yung magiging kabuuan ng programa rito at kung ano yung kanilang magiging plano hanggang mamaya. Balik sa inyo dyan, Weng. Sabi mo nga, Mads, mga pro-Duterte ito, meron bang mga personalities, sabihin natin, na mga alam nating hayag na supporters ni Pangulong Duterte na inaasahang dadalo dyan sa pagtitipon sa liwasan? Ang isang OFW! Sa ngayon ay wala pa tayong ina-expect, Weng. Hindi pa rin kasi alam ng ibang mga nakakausap natin dito kung may mga kilalang personalidad yung magpupunta rito. Pero hanggang anong oras sila expected dyan? Originally, di ba dapat sa Malacanang sila, Mads? Hindi lang po namin! Oo. Alauna ng hapon nagsimula rito pero hindi pa nila masabi kung hanggang ano oras daw sila tatagal. Kanina may mga naririnig tayong sumisigaw na gustong pumunta ng Mendiola. So antabayan na natin kung ano yung kanilang magiging plano hanggang mamaya. Mads, na balitaan namin yung daw grupo ng Volunteers Against Crime and Corruption ay nagmarcha diyan sa may bahagi ng Calao Avenue papunta dyan sa liwasang Bonifacio. Namataan mo na ba yung grupo ng VACC dyan? Yes, Wedge, may ilang nakita na natin yung flag na merong nakasulat na VACC na dumating ngayon lamang dito na nakikiisa na rin sa ginagawang kilos protesta dito. So ibig sabihin ba dahil dyan sila sa liwasang Bonifacio, ang suporta nila ay nasa pamilya Duterte, hindi sa administrasyon? Yung
iba kasi, Wedge, sinasabi naman nila yung kanilang ipinunta rito ay para nga maghayag ng pagkadismaya sa nangyayaring korupsyon sa gobyerno. Sa kasalukuyan ba, Mads, may ideya ka sino yung mga nagsasalita dyan sa entablado sa Liwasang Bonifacio? Kanina, Wedge, yung ibang nagsasalita dito ay mula sa grupo ng Maisog. Alright, sige. Maraming salamat, Mads Villar Moratillo. Balikan ka namin mamaya, ha. Salamat. Ingat kayo dyan.